Praise the Lord. Dumako naman tayo sa salita ng Diyos. Ang gusto ko i-share ay tungkol sa tatlong hari. Tawag natin tatlong hari. But the Bible says wise men, no? Wise men. Hindi sinabing three wise men but only wise men. So, manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pag-aaral tungkol sa mga pantas sa Biblia ay makakuha kami ng mga insights at magandang mga characteristics nila na magaya namin kung paano kami maglingkod sa iyo, paano ka namin hanapin, paano ka namin paglingkuran. Panginoon, gabayan mo po kami at hayaan mo po ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan. Let your anointing flow, Lord, para ang mga pag-aaralan namin ngayon ay tumimo sa puso at isip at amin pong maisagawa sa araw-araw naming buhay. Maraming pong salamat, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, siguro naman, lahat tayo ay nakagisna natin yung tuwing January 6 no ay nagse-celebrate tayo ng Three Kings. Tawag natin, Three Kings. Ah, Yan ay nagiging holiday, legal holiday pa ng maraming mga bansa sa buong mundo. Dito sa Italia, ang tawag nila ay Epifania. In English, Epiphany, which means the manifestation of Christ to the Gentiles as represented by the wise men or the magi na nakalagay sa Biblia. Ayon sa tradisyon, ang pangalan ng tatlong hari ay si Melchor, Gaspar at Baltasar. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos? Basahin muna natin ang ating text sa Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Okay, babasahin ko sa Tagalog. Panahon ng paghari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno, ang mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inosisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba sila ng daan pauwi. So, yon yung totoong nangyari nung itong mga pantas na galing sa silangan ay nagpunta sa Jerusalem at hinahanap nila si Kristo. Sino ba talaga itong mga tinatawag nating wise men or magi? O yung iba't pinangalanan ng Three Kings, no? Pero yung magi, ito yung sa Tagalog ang translation ay pantas. Ang magi, the Greek word magos, suggests that they were wise men, mga matatalinong tao, probably priests, astrologers, or scholars from the east. So ano ba yung east ng Jerusalem? Ito yung Persia, Babylon, and Arabia, no? They were not necessarily kings. Hindi sila mga hari. Hindi naman in-specified sa Bible na mga hari sila, no?
The Bible just called them wise men at, hindi rin sinasabing tatlo sila. Walang nakalagay sa Bible na tatlo sila. So, maliwanag 'no na hindi sila mga hari at hindi lang, tatlo silang mga nagpuntang mga pantas na mula sa east. Sa verse 9, may bituin na sinusundan sila mula pa sa kanilang lugar 'no. I believe these are from Babylon ano, itong mga wise men na ito. Mula doon sa kanilang pinanggalingan at papunta ng Jerusalem, naglalakbay sila. So it takes them long time ng papunta sa lugar kung saan ipinanganak si Jesus. At talagang hinahanap nila si Jesus at gusto nilang sambahin at mag-alay sila ng kanilang mga handog. Sa verse 11, malinaw na bahay ang natagpuan nila, 'di ba? Sabing gano'n, pagkakita nila sa bahay kung saan nandoon ang bata at si Maria. So, hindi hindi ito sa sabsaban. 'Di ba si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Pero itong mga pantas nung pumunta sila diyan sa Jerusalem, sa Bethlehem kung saan pinanganak si Jesus, ay nasa bahay na sila Maria. So, ibig sabihin nito ay hindi na bagong panganak si Jesus. It could probably be months or years dahil malayo yung paglalakbay pa nila no? At wala na sila doon sa sabsaban, nasa bahay na sila, nakalipat na sang bahay si Jose at si Maria. Kaya maring ilang buwan na o ilang taon na si Jesus naipanganak. Pero itong mga pantas no ay tingnan nating maigi kung basta kilalanin talaga natin sila. So, ang pwede lang nating pagbasihan talaga ay ang Biblia. So, sinasabi do'n sa Biblia, grupo sila ng mga lalaking matatalino 'no, na nagmula sa silangan at may bituin na sinusundan. At, sabi nga dito ang tawag sa kanila wise men or sa Greek word magos, magi dahil plural ano, marami sila. At, nagmula sila sa I believe 'no, they came from Babylon. Subalit paano nila nalaman na ang Mesiyas ay ipapanganak sa Israel, sa Jerusalem ano? Kailan 'no, kailan, bakit sila nagpunta nung panahong ito? At ano ang nagtulak sa kanila para sundan yung isang kakaibang star 'no, isang bituin, sundan ito? I believe 'no, itong mga pantas na 'to, mga wise men, nalaman nila mula sa Biblia o sa salita ng Diyos, ang mga salitang sinulat ng mga propeta. Doon probably 'no, sila ay, may access sila sa court of Babylon. Naalala niyo sa Book of Daniel, si Daniel, isang propeta, ay naging chief siya ng mga pantas, ng mga matatalino, mga astronomers. So, si Daniel ang nagsulat, isinulat niya yung tungkol sa pagdating ng Kristo, ng ipapanganak na Mesiyas. Isinulat niya ito and, probably nabasa ito ng mga pantas na ito. At ang nakakatuwa, naniwala sila. Nung binasa nila, naniwala sila doon sa salita ng Diyos na yon na kanilang nabasa. At mula noon nung kanilang nabasa yon, ay inaabangan na nila. Kasi dito naman sa Book of Daniel, ano, doon sa verse 9, nakasulat doon kung kailan ang specific time. Kumbaga sa ano yung hula ay parang doon naka naka-specify kung kailan darating, saan bandang lugar ipapanganak ang Kristo. So itong mga pantas na ito ay talagang pagkatapos nilang nabasa yung, sinulat ni Daniel 'no, yung prophecy, nagkaroon sila ng tuwa sa puso nila. Na-excite sila na may ipapanganak na hari ng mga Hudyo. Excited sila, gusto nilang malaman, saan kayo? So, dahil ito ay kumbaga sa ano, ito ay mga matatalinong tao, mga astrologer sila, mga astronomer sila, ay binabantayan nila yung galaw ng mga bituin, 'no, binabantayan nila. So, mayroon silang paraan kung papaano nila malaman yung kung kailan darating yung prophecy na yun 'no, parang parang, hinuhula-hulaan nila 'no, and I believe kumikilos din sa kanila ang Panginoon para ipaalam sa kanila. Kasi sa kanilang pagsisiyasat, inoobserbahan nila yung mga heavenly bodies, may kakaiba silang nakitang star, 'no, kakaibang heavenly body, isang star, kakaiba siguro ang kislap, maaaring sobrang liwanag, medyo malaki. So na ano sila, na-trigger. So,
kumbaga sa ano ay naintriga at, kanila itong pinag-aralan, kinonfigurate nila kung kung paano ang movement nito at nakita nila na ang movement ng star ay papuntang west. So, parang na-excite silang sundan. Sabi, "Sundan nga natin kaya itong star na 'to, bakit kakaiba ito?" At parang naramdaman na rin nila I believe na nararamdaman nila na ito na yung magiging kapanganakan nung pinangakong Kristo na Misayas ano. So, sinundan nila ang bituin at, talagang timing 'no, na yung mga nabasa nila sa scripture parang pinagtugma-tugma nila at, iyon sinundan nila yung, ah star na yon, kakaibang star, sabi nga, the Star of Bethlehem. Siguro talagang matindi ang kislap, ang ganda, kakaiba sa lahat ng mga bituing nakikita nila. So itong mga pantas na 'to, they are group of Gentiles. Gentiles sila, mga pagano, pagan priest. They believe the word of God and yung paniniwala nila, this belief granted them the opportunity to worship at the feet of Jesus. Hindi sila mga Hudyo, hindi sila pinili, pero mga Gentile sila, mga pagano, pero naniwala sila, nanampalataya sila. Kaya nagkaroon sila ng oportunidad na i-worship si Jesus Christ. So, nung dumating sa Jerusalem itong mga pantas, doon sa verses 1 and 2, 'di ba ang tanong nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ah Yung nung unang panahon kasi ang mga bayan o ang mga lungsod, merong tinatawag na gate at kung mayroon kang katanungan o mayroon kang impormasyon na gustong malaman, doon ka magtatanong sa gate or mga businesses ay doon man ginagawa sa gate 'no. So, probably itong mga pantas na ito, itong mga Magi nagtanong doon sa gate, "Nasaan ang nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Kasi gusto naming sambahin siya at gusto namin siyang regaluhan." So, excited sila na makita at siyempre nagtatanong, expected din nila na ituturo sila. Ine-expect nila na siguro, dahil pinanganak ang hari, nakaano yun kumbaga sa ano, yung place nito siguro mayroon siyang palasyo silang itinayo dito, magandang bahay at marami sigurong tao na gustong makita, kaya siguro mahaba ang pila, parang iniisip siguro nila. Pero ang nakita natin dito sa ano, hindi sila excited, yung mga tao. Si Herodes, nung malaman ni Herodes 'no, na na may mga dumating na mga pantas galing sa east, at sinabi na ano, may saan ipinanganak ang Misaya. Hindi rin alam ni Herodes. Kaya tinawag pa niya yung mga scribes and priests at nagtanong. At ito namang mga scribes and priests ay alam nila. Kasi alam nila kung saan parte ng scripture nakasulat na sinasabi, yung ating kaninang binasa 'no, na Bethlehem, sabing gano'n 'no, "At ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Yun ang kinote nilang verse, kaya alam na sa Bethlehem ipapanganak. Kaya sabi sabi ni ano, ni Herodes sa mga pantas 'no, ay sige sabing gano'n, kasi palihim palihim muna niyang tinawag pagkatapos niya na makuha yung information sa mga scribes and priests, palihim niyang tinawag yung mga pantas at sabing gano'n, "Sige punta kayo sa Jerusalem at hanapin ninyo yung, Kristo, yung Misaya at kapag natagpuan niyo na, sabihin niyo kaagad-agad sa akin para ako naman ay pupunta rin ako doon para sumamba." Pero alam natin na hindi 'yun ang katotohanan. Kundi kasi sabi dito, sa binasa natin kanina, nung marinig ni Herodes na itong mga pantas ay hinahanap yung Misaya, naligalig siya at ang buong Jerusalem naligalig sila. Na na-threaten si Herodes kasi magiging hari daw 'to ng mga Hudyo. Siya na yung hari, So, parang kakumpetensya niya sa power. So, ang nasa isip niya ay patayin yung bata, patayin si Jesus Christ. Yun yung kanyang pero
sabi niya sa mga pantas ay, "'Pag nakita niyo na, sabihin niyo sa akin para puntahan ko rin at ako rin ay sasamba sa kanya." Panlilin lang ang ginagawa niya. So, dito ang wise men ang ini-expect sana nila na abutan nila sa, Jerusalem pagpunta ay ang mga tao din ay excited kung paano sila ka-excited kasi kumbaga sa ano ay sila inabangan talaga nila, sinubaybayan talaga nila yung, mga panahon na nabasa nila sa Biblia kung kailan darating ang Kristo, saan ito ipapanganak. So talagang excited sila at binantayan nila, hinintay nila. So ine-expect din nila pagdating nila sa Jerusalem ay ang mga tao din ay gano'n din ang kanilang ano, kasi sila mismo yung ano, yung magmumula mismo sa kanilang hari, ng mga Hudyo. Pero kaya nga nung ang tanong nila, nasaan ninyo, nasaan ang, ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nasaan ninyo itinayo ang kanyang palasyo? Siguro yun ang mga tinatanong nila. Siguro iniisip nila ang haba ng pila, saan ba kami pipila? Saan ba namin ilalagay itong aming mga regalo? So, yun ang kanilang mga katanungan probably. Pero nakakalungkot lang nga, sabi ko nga nakakalungkot na ang mga Hudyo mismo, wala silang pakialam, hindi sila excited. Naligalig pa nga sila ng sinabi ng mga pantas na ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. So, sila ay, ang nadatnan ng mga pantas na ito is a city full of people who were too preoccupied of themselves, of their own businesses, sarili nilang circumstances. Wala silang pakialam na dumating na pala ang pangako ng Diyos Ama. Ang Diyos ng Israel ang nagsabi nito na magpapadala siya ng Misayas. Pero ang sila mismo na mga Hudyo na pinangakuan ng Diyos, hindi naniwala. Mabuti pa itong mga pantas, mabuti pa itong mga paganong mga taong ito na sa malayong lugar, hindi pa taga-Israel ay naniwala. So, nakita natin dito na, siguro nadismaya yung mga pantas na, "Naku, ano ba naman ito?" Sila mismo yung ano, wala pala silang kaalam-alam at hindi man lang sila excited. So, itong mga pantas ay, lumakad at sinundan nila yung star. Kaya nakita nila yung, kung saan ipinanganak si Jesus at ay nandoon sa bahay at inalay nila yung kanilang mga, ah, regalo. Instead na iniisip nila na nagse-celebrate ang buong Israel dahil sa pagsilang ng Kristo, pero wala. So, dito natin makita na God draw, ah, sa sitwasyong ito, where God draws a contrast between Jews and the Gentiles, magkaiba. Yung pinangakuan ay hindi excited, hindi man lang sila naghintay, hindi man lang sila nag-usisa. Pero itong mga hindi tinawag, kumbaga sa ano, they were Gentiles, they were not chosen people of God. Sila pa itong excited, sila pa itong naghanap, sila pa itong magbibigay ng regalo. So, nakaka-bless 'no, itong mga pantas na ito, na pinaniwalaan nila yung word of God sa pamamagitan ng sinulat ni Daniel 'no. Naniwala sila at, they believe on it and they act upon it 'no. Samantalang itong mga Hudyo, mga Jewish priests and scribes, alam na alam nila ang salita ng Diyos, pero they did not take it to heart, parang balewala lang sa kanila. They also so they missed the opportunity to receive their Savior. They also missed the opportunity to give him a place of honor where itong mga unbelievers na ito, ang mga paganong ito, ay sila ang kumbaga sa ano, sila pa ang nakakita kung paano itaas ang Panginoon. Sa atin, mag-reflect din tayo. Tayong mga born again Christians, ganun ba ang ating excitement din sa paghahanap ng ating Panginoon, ng Kristo? Or kagaya rin ng mga Jews na parang baliwala lang? So, ang journey and actions of the Magi
Makita natin dito 'no, una yung star, ito yung nag-guide sa kanila, the Star of Bethlehem. By faith, they followed a celestial sign, the Star of Bethlehem, to find Jesus. Kumbaga sa ano, parang suntok sa buwan, pero mayroon silang pananampalataya. Siguro sabi nila, "Wala namang mawawala sa atin kung sundan natin, curious tayo, gusto lang natin makita." Kasi kakaiba itong star, eh, ang liwa-liwanag. Kaya sundan natin, baka ito na nga yung dadalhin na tayo dito kung saan ipinanganak ang Messiah. So, may star na guide. Ano ba ang naka-trigger sa atin para hanapin natin ang Kristo? Sana may nagliliwanag din lagi sa atin kung paano natin hanapin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa, ano pang makita natin dito? Seeking the King. Itong mga pantas, mga magi na 'to, hinahanap nila talaga ang hari ng mga Hudyo. They ask where the King of the Jews was born in order to worship him, kasi gusto nilang sambahin. Hinahanap din ba natin ang Panginoon upang sambahin? O hinahanap lang natin ang Panginoon 'pag may pangangailangan tayo? Lord, kailangan ko ng kagalingan, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng solusyon sa aking problema. Sana tayo din ay merong heart to seek God na, Lord, gusto kitang sambahin. Ano pa ang makikita natin dito? Gifts. Meron silang mga regalo. They offered gold. Ang gold is only affiliated with kings, para lang sa mga hari. At naniniwala silang si Jesus ay hari, kaya bibigyan siya ng gold. Frankincense. Ang frankincense ay ginagamit sa liturgical worship ng mga traditional churches. At nagre-represent ito ng that people would worship and praise Jesus, no? For a priest and for a God. So frankincense, yung pinapausok yan, pinapausok. Tayo, papaano ba tayo nag-o-offer ng ating mga papuri sa Diyos? Tayo ba araw-araw ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos? Kaya sana matuto tayo dito sa mga pantas, sa mga magi, na talagang they seek to worship God, kaya ang kanilang regalo ay para bigyan ng mabangong samyo ang Panginoon, no? Ano ba ang kabanguhan sa ating buhay na pwede nating i-offer sa Panginoon? Ang ating mga pag-uugali ba, ang laman ng ating puso't isip ay nakakalugod ba sa Panginoon? Ating sabi nga sa ah, i-offer daw natin ang ating buhay, ang ating sarili as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. So, kagaya ng mga pantas, mag-offer din tayo. Ano pa ang offering nila? Myrrh o mira, no? Ano ba ang mira? Ito parang myrrh na 'to ay parang pabango. Nagmumula ito sa kahoy, no, na ito ay mabango, no? At nung noong ng panahon, ginagamit ito sa pagpapagawa ng pabango, pero nung mga panahong ancient times, ginagamit nila itong parang pampabango sa patay, para ang patay ay hindi agad bumaho. So pinapabango rin nila, kasi parang hindi naman yata nila binabalsamar, wala pang balsamar yata nung araw, no? So, para hindi masyadong bumaho agad ang patay, at actually nililibing din naman nila kaagad. So, nilalagyan ng myrrh. So, nagre-represent itong myrrh that Jesus would endure persecution resulting in his death. So, nagsisimbolize ito ng suffering at ng burial ni Jesus. Sabi nga sa Bible, let us suffer with Jesus. Yung, kumbaga sa ano ay, tayo rin, makiisa rin tayo sa suffering ni Jesus. Makiisa tayo sa kanyang suffering para maranasan din natin ang glory niya pag siya ay naihayag na. Ano pa ang ating makikita dito? Divine guidance. Kasi nung sabi ni Herodes, pag nakita nyo ang hari, ang ipapanganak na Misaya, bumalik agad kayo dito sa akin, sabihin nyo kung saan, para ako din ay pupunta at magsasamba sa kanya. Pero ang mga pantas ay nagpakita sa kanila sa dream, sa pamamagitan ng panaginip, ang Panginoon, 'no, sa pamamagitan ng ang angel, 'no, at sinabihan sila na huwag na kayong bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng ruta pabalik sa kanilang country. So yung kanilang guidance nagmumula sa Panginoon.
magiging ano din tayo, magiging, watchful din tayo kung anong guidance ng Panginoon. Huwag tayong basta maniwala sa sabi-sabi ng tao. Napakahalaga na ano ang narinig natin mula sa Diyos. At kahit pa propeta pa 'yang magsalita sa atin, kagaya naalala niyo yung old prophet at saka yung new prophet nung sa panahon nung na, yung young prophet ay pinapunta ng Panginoon doon sa, Juda, ay doon sa Israel ano, mula siya sa Juda, doon sa Israel at mag-prophesy siya sa altar. Kasi nga yung hari ay, nagkasala 'no. So, nawasak nga yung altar at nung pauwi na siya, ay ang sabi ng Panginoon, huwag kang babalik sa sa dinaanan mo nung papunta ka, umiba ka ng daan. At huwag kang makikikain o uminom kahit saan, basta't kailangang ibang landas mo. Pero anong ginawa nung mayroong old prophet, nung malaman niya yon, sinalubong niya yung young prophet at sabi niya, "Ako rin ay propetang kagaya mo. Nagsabi sa akin din ang anghel, ang Panginoon na, ah, yayain kita sa aking bahay para pakainin at painumin." O ayun, naniwala siya sa old prophet at hindi niya pinanghawakan yung sinabi ng Panginoon. Kaya yung divine guidance talaga dapat naririnig natin. Hindi natin kahit sinong pastor, kahit sinong leader ang magsabi, kung hindi mo narinig. Kaya kailangan talagang marunong tayong makinig sa Panginoon. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang ating susundin. Kailangang tumanggap tayo ng divine guidance mula sa Panginoon at hindi tayo magpapaapekto sa mga sinasabi ng tao kasi mapapahamak tayo. Kasi nakita natin napahamak yung young prophet. Hindi na siya nung pauwi na siya, actually nung kumakain sila doon sa bahay ng old prophet, nag-prophesy din itong old prophet na sinabi niya, nagsinungaling pala siya at sabi niya, sabi ng Panginoon ay hindi ka na maililibing sa iyong mga ninuno, kasama ng iyong mga ninuno, mamamatay ka sapagkat nag-disobey ka. So anong nangyari? Nung pauwi na siya, pinatay siya ng leon. Pero ang kabutihan hindi siya kinain ng leon ano, pinatay lang siya ng leon. So mapapahamak talaga tayo kapagka naniwala ka sa sabi-sabi ng iba. Mahalaga na mayroon tayong divine guidance na nagmumula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sana kagaya nitong mga pantas, yung ating regalo, gold, frankincense, and myrrh, kagaya para sa kaluwalhatian ng Diyos, yung pinakamabango sa atin, the best mula sa atin. Huwag tayong maghahandog ng bulok. Huwag tayong maghandog ng mga bulok nating ugali, ng mga bulok nating attitude. Yung mga magaganda ang ating handog. So kung isa-summarize natin kung sino itong mga magi o ang mga pantas. Sila yung mga taong nagbasa at naniwala sa salita ng Diyos. Tayo ba, mga kapatid, nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos, ng Biblia? At kapag binabasa natin, naniniwala ba tayo? Kung naniniwala tayo, dapat may action. Kagaya ng mga pantas na to. Naniwala sila, pagkatapos they act upon it. Hinanap talaga niya. So they sought Jesus. Tayo ba, tinahanap pa rin ba natin si Jesus hanggang ngayon? Kilalang-kilala nyo na ba talaga si Jesus kung sino siya sa buhay natin? Ako hindi pa eh. Kaya hinahanap ko pa rin ang Panginoon. So let us continue to seek Jesus. Alamin natin, kilalanin natin sino ba itong Jesus na ating pinaglilingkuran, ating pinanampalatayaan. Kagaya ng mga pantas. Let us seek Jesus. Ano pa? They are the people who recognize the worth of Jesus. Hindi kagaya ng mga Hudyo na pinangako sa kanila ng kanilang Diyos na pinanampalatayan, pero they did not find the worth of Jesus, the worth of Christ. Hindi nila tinanggap si Jesus, hinindian nila. Tayo, na-recognize ba natin ang kahalagahan ni Kristo sa buhay natin? Kung ano ang ginawa niya para sa atin, para iligtas tayo? Ang Kristo na ating pinanampalatayan at pinaglilingkuran, nakita ba natin kung gaano siya kahalaga sa ating buhay? Ako hindi na ako masaya kung hindi ako naglilingkod sa Panginoon. Ang buhay ko ay walang saysay kung wala ang Panginoon. And sino pa itong mga magi na to, mga pantas? They are the people who obeyed God. Mahalaga na tayo ay sumusunod. Sila, they obeyed God. Tayo,
kung kung maayos, kung maganda sa pakiramdam, kung profitable sa atin, madali tayong sumunod. Pero kung medyo masakit, mahirap sumunod. Pero itong mga Magi, biro mo naglakbay sila, ang layo-layo ng pinanggalingan nila. Kung minsan nung nakasakay lang sila sa probably camel ang kanilang sinakyan kasi, malayo ang pinanggalingan nila. So, kung mga ilang buwan siguro sila naglakbay, ang layo at ang hirap sa daan, mainit, masalimuot, pero nagtiyaga sila. Tayo, kung ano ba ang nangyayari sa ating buhay, kung negative ba, naniniwala pa rin ba tayo sa Panginoon at sumusunod pa rin ba? Or 'pag positive lang? Whether negative or positive, whether in health or in sickness, whether in want or in full, sana patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Patuloy tayong, maglingkod sa Kanya. They obeyed God rather than men. Kaya talagang wise men sila eh. Sinunod nila ang Diyos instead sa mga tao. Instead na sundin niya si Herodes, sinunod nila ah, direksyon sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang panaginip. Mga kapatid, napakaganda ng halimbawa nitong mga pantas na tao, mga Magi. At sa pagse-celebrate natin, taon-taon sineselebrate natin yung January 6. Ah, Although nakakatuwang, isipin yung mga tradisyon na three kings pero alam na natin tungkol sa Biblia na they are wise men. They are not necessarily three kings They are wise men from the east. So, sana makakuha tayo ng magandang, halimbawa mula sa mga wise men na ito at, gayahin natin yung kanilang ginawa na talagang nung marinig nila ang salita ng Diyos, nung mabasa nila ang salita ng malaman nila, naniwala sila at hinantay nila kumbaga pinag-aralan nila, hinintay nila kung kailan ito magaganap. Sana tayo ganun din. Alamin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at hintayin natin. Let us seek God, seek His will, seek His word na maganap sa ating mga buhay. So, in conclusion, as we celebrate Epiphany, all over the world sineselebrate to, let us ask ourselves, tanungin natin ating sarili, where have I put my Savior and King? Saan ko nilagay ang aking tagapagligtas at hari na si Jesus sa aking buhay? Saan ko ba siya nilagay? Nilagay ko ba siya sa prominent part of my life? Or nasa isang tabi lang? Kapag nasa prominent part siya ng buhay ko, pagka dumating ang mga tao sa labas at nagtanong sa gate, ay makita nila kaagad na si Jesus ay nasa sa atin. Na ibig sabihin, kapagka nakamit tayo ng mga iba-ibang klaseng tao, mga unbelievers, makita nila kaagad na kakaiba tayo kasi may Kristo. Na makita nila nagliliwanag si Kristo sa ating buhay. So ito ang challenge ko sa bawat isa sa atin na matuto tayo sa mga wise men. Gayahin natin yung maganda nilang pinakita, ganda nilang ginawa. At ilagay natin si Jesus talaga as number 1 in our life. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Siya yung una nating hanapin. Huwag nating habulin yung mga blessing. Yung habulin natin, yung nagbibigay ng blessing. Kasi habol tayo ng habol sa mga blessing eh. Kaya usually, napufrustrate din tayo. Dahil yung mga blessing naman na yun na pag dumating ay parang butas din yung bulsa natin, nawawala din. Nagiging hungkag. Pero kung ang ating laging habulin ay yung nagbibigay ng blessing, yung blessor, mas lalo tayong magiging masaya, content sa buhay, at lalong pagpapalain. Amen? So tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan ngayon. Dalangin po namin, O Diyos, na i-inspire mo ang bawat isa sa amin na magkaroon kami, Panginoon, ng puso na talagang ikaw ay aming susubaybayan
hahanapin. Ikaw ay amin po, Panginoon, na paglilingkuran. Ibibigay namin ang best sa aming buhay, hindi yung worst, O Lord God. Loobin mo, O Diyos, na talagang lalo ka naming makilala at lalo ka naming mamahalin at paglilingkuran. Marami pong salamat, Panginoon. At pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Tinataas ko sa iyo ang bawat isa. Kasama ko ngayon sa online at maging ang aming mga pamilya, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw po ang magbigay sa bawat isa sa amin ng kalakasan sa araw-araw, kalusugan, kagalingan mula sa mga sakit. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I destroy all the works of sicknesses in the physical body of anyone who are sick right now, in Jesus' name. Panginoon, patatagin mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu, at dahil templo ito ng banal na Espiritu, dinadalangin namin ingatan mo po ang aming mga katawan at magkaroon ng kagalingan. Lord, na hindi po magtagumpay ang kasakitan sa aming buhay. Dadaan lang ito at magagaling na kaming lahat, in the name of Jesus. I also pray, Lord, na patuloy mong pagpalain ang aming mga pangangailangan. Ikaw po mag-provide sa mga pinansyal naming pangangailangan. Body, soul, and spirit, bless us all, O Lord God, kasama ang aming mga families, in the name of Jesus. At salamat po, Panginoon, na amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay. Amin din po itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo po kami, Panginoon. Magulong-magulo po ang aming gobyerno. Ang mga nagaganap sa aming gobyerno ay hindi maayos. So Lord, idinadalangin namin ikaw po ang umayos nito. Magpadala ka po, Panginoon, ng iyo pong mga taong pinili, Panginoon, para sila ang mag-ayos ng aming gobyerno. Protektahan mo po ang mga taong nagnanais na maiayos ang aming gobyerno. And we pray, O Lord God, na ang mga nasa gobyerno hindi karapat-dapat ay ikaw na po, Lord, ang mag-alis sa kanila. At palitan mo sila ng mga tao, Panginoong may malasakit, may pagmamahal sa bayan. Marami pong salamat, Lord, at pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming mga ekonomiya para hindi po kami hirap. Lord, we pray that you continually bless the Philippines. Ilayo po kami sa mga kalamidad, ang mga baha, mga bagyo, malakas na hangin, Panginoon, ang mga lindol, ang mga pagputok ng bulkan, ang mga sunog. Lord, iadya mo po kami sa mga disastrong ito sapagkat lalo po kami naghihirap dahil dito. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong pagpapala at sa iyo pong pag-iingat sa amin, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang amin pong bansa. Ganon din po, Panginoon, we pray for all the nations of the world. We pray for peace. We pray, Panginoon, na magtulungan ang mga bansa. We pray na pagpalain mo ang mga bansa para ang mga tao ay mapapagpala na hindi po magugutom. And we pray especially for Israel, O God, your chosen nation. Lord, we pray nawa ay mabuksan na po ang kaisipan ng mga Hudyo na makikilalanin na nila ang Kristo. Napakahabang panahon na, Panginoon. Kaming mga hintil, Panginoon, napakarami ng hintil, Panginoon, ang mga nananampalataya, naniwala kay Kristo. Pero sila, Panginoon, na pinili mo, ay marami pa rin sa kanila ang hindi naniniwala. They still reject the Savior that you have given them. Lord, have mercy upon them. Open their eyes of understanding. Open their hearts, O God. Open their spiritual ears for them to hear your word, O Lord. At hayaan mo po, Panginoon, ng mga Messianic Jews ay patuloy na ipag-pray at abutin ang kanilang mga kababayan para makilala si Kristo. Lord, we pray na ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa buong Israel. Protektahan po siya mula sa kanyang mga kaaway. Cover Israel with the precious blood of Jesus to protect her and uh, guide her, O Lord God. Yes, Lord God, at dalangin din namin ang pamunuan ng Israel, si Benjamin Netanyahu at ang kanyang mga kabinete, Panginoon. Pagpalain po sila, bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom and knowledge kung paano nila, Panginoon, protektahan ang kanilang bansa at kung paano nila man-neutralize ang mga puwersa ng kalaban, ang Hezbollah, ang Hamas, ang Iran at ang lahat pang mga teroristang nakapalibot sa kanila. Thank you, Lord, and we just commit to you. Israel, thank you for your protection. We also pray for all the Christians all over the world na gawin po kaming always watchful, prayerful, Lord, and continue to preach the gospel to all men. Yes, Lord, in preparation for your second coming. Thank you, Father God, at patuloy mo kaming pagpalaing lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa aming pagtatapos, Lord, I just want to release your blessing. The Lord bless you and keep you, my brothers and my sisters. The Lord lift up his countenance unto you and give you peace. So right now, receive the blessings of the Lord, healing and good health. Receive the power and authority over all the works of darkness in your life. In the name of Jesus, receive guidance
and protection from the Lord. And I decree and I declare that this 2026, we will all live in prosperity, free from all deadly sicknesses and accidents in the name of Jesus. And there will be great blessings and breakthroughs upon all of us this 2026. This 2026, in the name of Jesus, is a year of breakthrough upon all our personal lives and upon the ministry in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, we just entrust ourselves unto you. We just want to bless you and to thank you for all the good things that you have done to us. And allow us, Lord, na mailibing na namin sa limot ang mga kabiguan ng 2025, Panginoon. At ang aming pong haharapin ngayon ang ng buong pananampalataya at buong paniniwala na ikaw na aming Diyos ay siyang gagawa ng mga bagay na mabuti sa amin. At sa 2026 na ito ay kaming lahat ay magtatagumpay in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may papasalamat at may pagpupuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Bye-bye.